Gagawa tayo ng spaghetti alla Jollibee! Kung gusto nyo ng homemade style na spaghetti na parang Jollibee at buong pamilya pati kapitbahay ay pwede makakain dahil marami ang magagawa. And yes, pwede ito sa kids party at pwede mo itong gawing pang negosyo. Nako, napakasimple lang gawin ito dahil napaka-basic lang ng mga sangkap. Meron lang isang sangkap na gagamitin natin para maging spaghetti alla Jollibee siya. Okay, so disclaimer lang, hindi po ako yung una or naka-create ng recipe na ito. Ito din po ay nakita ko. At kagaya nyo, lalo na kapag interesting yung recipe, ay nako, gustong-gusto kong gawin yan. And hindi ko din siya first time na ginawa lang. Dahil yung recipe na nakita ko, I think 4 years ago or 5 years ago na. So, pangatlong beses ko nang gagawin to. And yung unang ginawa ko to, yung very first na ginawa ko to, nagustuhan ng family ko. And gusto ko siyang gawin ngayon dahil my birthday. So, ayan, gawin na natin ang kanyang spaghetti sauce. So, maglagay tayo ng mantika. Okay. Ayan, kapag mainit na yung ating mantika ay igisa na natin yung ating garlic. At isunod natin yung ating sibuyas. At ilagay na natin yung ating bell pepper. And then, ilagay na natin yung ating ground meat. Yan. So, pwede gumamit ng pork or beef. Ito ay pork ang gamit ko. Pero yung iba, ginagawa din la combination ng pork and beef. Maglagay din tayo ng asin. Tapos, paminta. So, gisahin na muna natin ito until maging light brown yung kulay ng ating karne. And then, next, malagay tayo ng hotdog. Okay. Gisahin na muna natin yan. Ayan. So, ngayon ay maglagay na tayo ng ating spaghetti sauce. So, ito ay sweet Filipino style. Okay. And naglagay ako ng konting water dun sa ating pouch para masimot natin yung natitira pang sauce sa loob. And then malagay tayo ng brown sugar. Eto na, maglagay tayo ng ating pineapple juice. Ayan. So, i-mix natin yan na mabuti. Tapos, i-simmer na muna natin ito. Tapos, tikman natin mamaya kung kailangan tayo mag-adjust sa lasa. Ayan. Eto na siya. So, ngayon ay tikman natin. Okay, masarap na siya, malasa na siya, pero parang gusto ko pa siyang dagdagan ng konting asin. So, kayo din, tikman nyo para ma-adjust nyo or makadagdag kayo ng kung kulang sa tamis, kulang sa alat, or kulang yung pineapple juice na inilagay. Ayan, mixan natin yan, tikman natin again, tapos, pwede na natin i-mix sa ating spaghetti na pasta. So next ay lutuin natin ang pasta. Sa pagluluto nito ay sundin lang natin ang direction sa package. And bahala na kayo kung gusto nyong hatiin or i-break ang pasta or ganitong buo. And pagkaluto ay i-drain na agad yung tubig. Tapos ay i-mixan natin ang pasta at spaghetti sauce. Pwede na by batch mong ilagay yung pasta para hindi ka mahirapan sa pag-mix. Ayan. So, ilagay natin dito sa ating mga meal box. Maglagay tayo dyan. So, kung ibebenta nyo talaga ito, dapat timbangin nyo yung pasta na ilalagay nyo. Parang maliit yung ating lalagyan. Pero okay lang yan. Ayan, and then lagyan natin ng ating sauce. Ayan, meaty, no? So, kung gusto nyo bawasan yung meat, pwede. Ito kasi talagang marami yung nailagay ko na ground meat.
And then, malagay tayo ng keso. At ayan, eto na ang spaghetti ala Jollibee. Ayan, sa tikman na natin. Alam niyo, ang bango niya. Okay, ayan. Ayan siya. Okay. I think pang third time ko na tong ginawa. I think 4 years ago nakita ko tong recipe na to. And syempre kagaya nyo rin ako, gusto ko din matry yung mga iba't ibang luto, yung mga trending, mga ganun. O yung mga recipe na na-caught yung attention ko. And yes, itong recipe na ito na spaghetti ala Jollibee ay na-caught niya yung attention ko. So, sa lasa, okay, wait. Ang sarap talaga niya. Okay. Ito ha. Ang spaghetti kasi ng Jollibee, di ba, parang sour and then sweet. Ganun yung dating niya. Ito naman sa version na ito, same, sour and sweet. Pero, alam mo yung andun yung essence ng homemade? Nagigets niyo yung ganun na, I think mas nangingibabaw yung pagkaasim. No? Correct me if I'm wrong kung mahilig sa mga spaghetti ng Jollibee dyan, i-comment nyo kung ano yung kung same ba tayo ng description. Basta for me, parang mas angat yung ng pagkaasim nun. Which okay naman sa akin, walang problema. So, sa atin dito, feeling ko kulang siya ng asim. So, pwede na dagdagan mo ng pineapple juice, which is yun yung nagpapaasim dun sa ating sauce. Sa sweetness, okay na siya sa akin. And syempre, kung gusto nyo, okay, eto ha, kung gagawa kayo nito, sundan nyo yung recipe na ilalagay ko. Tapos, tikman nyo. And then, pwede kayo mag-adjust. Pwede nyo kung feeling nyo, gusto nyo pa mas maasim, kung gusto nyo pa na mas matamis, or bawasan si asim, bawasan si tamis. And syempre, sa asin naman, pwede kayo magdagdag. Tikman nyo, ganun talaga yung pagluluto. At kung mag-a-add kayo, dapat pa konti-konti lang para madali nyo mahabol si lasa. Kasi kapag masobrahan, ay naku, ang hirap ng habulin nun. So, pakonti-konti lang yung pagdagdag para pag feeling nyo na need pa ng adjustment, ma-adjust nyo siya. So, yes, pwede kayong mag-add pa ng oyster sauce or yung chicken powder or beef powder, yung mga ganon, yung mga pampalasa na ginagamit sa pagluto, pwede. MSG, pwede naman. I know, yung iba hindi gumagamit ng MSG, pero yung iba naman gumagamit para, yun nga, umami. So, for me, eto, okay na sa akin. Kasi yun nga yung aim natin, yung ala Jollibee. Pero syempre, yun nga, kapag meron kang, di ba, kasi pag nasa bahay ka, tapos nagluluto ka, and parang feeling mo na gusto mo mag-adjust, or parang gusto mo magdagdag, pwede. Pwede ka nga magdagdag ng mushroom dito, or ano pa ba? Syempre, kung magdadagdag ka ng mga like all-purpose cream, or gatas, or condensed milk, hindi na yung ala Jollibee, Iba na yung dating niya, iba na yung lasa niya, iba na yung ibang version na yon. Pero ako, confident ako na magugustuhan siya ng kids and adult. And ako din, nagustuhan ko din. Ayan, bare months na. So, pwede ito ang panghanda ninyo or pwedeng pang birthday, di ba? And, of course, pwede nyo gawin pang negosyo. Kasi masarap naman talaga siya. And, syempre, masarap itong i-partner sa fried chicken. So, ayan, so nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!